Okay, ngayong araw na to ay pupunta tayo ng Tala View Deck. Ito yung magiging pangalawang beses ko. Nagpunta ako din ng Sabado, kaya lang wala akong dalang camera na naman. So naisip ko na balikan na lang tapos gumawa ng YouTube video. So yung Tala View Deck ay 800 meters pataas at 16 kilometers from bahay namin. Tapos sa sobrang taas niya, kita na yung kabilang side ng Bataan. Kasi yung Bataan, di ba, meron siyang bundok sa gitna. So yun, kita na yung West Philippine Sea. Morning! Okay, eto na, nagsimula na tayong umahon. Ito ay dire-diretso lang, walang recovery. Kaya hindi muna natin pipigain. Ayan, spinning lang muna tayo. Spinning to the max. Habang umaangat ka dito, mababawasan din yung tunog ng mga sasakyan. Puro halaman lang maririnig mo, mga kuliglig, mga motor, kasi yan, mga basura. Dito kasi pagka gantong kataas na lugar, hindi lagi nadadaanan ng truck ng basura kaya yan. So sana may makasabay tayong mga nagbabike paakyat or kahit dun man lang sa view deck para may karamay tayo sa pagdurusa. Magara Hotel, 8 kilometers away. Kung ako sa inyo, wag nyo natignan yung mga signage na ganyan. Nakakadismaya lang kasi alam mong malayo ka pa. Malunggay Pandesal. May mga latak pa ng paputok January 5 na ngayon Ayan siya, isang mahabang kalsada lang na paakyat ng paakyat. Nakakainip panoorin. Pero kung nandito kayo sa pwesto ko, hindi kayo maiinip dahil busy-busy yung puso nyo tsaka yung baga sa paghinga. Tapos ayan, dami ng puno. Anong puno ba to? Paki-comment nga. Oh, for sale. 692 square meters. Mamaya makikita nyo na yung dagat dito, yung Manila Bay. Silipin natin pag nandun na tayo sa tuktok. Diba kanina spinning pa tayo. Ngayon hindi na masyado. Ibig sabihin nun mas tumatarik na yung kalsada, man. May pasok nga pala ngayon. Kaya medyo maraming tricycle, mga naghahatid ng mga pasok sa school. Alam ko ito na yung Barangay Pag-asa. Lampas nito, bakit ka na ng Tala? Ito na, kumukunat na talaga. Natitempt na ako mag downshift. Hingal kalabaw na dito Pero hindi, sige, tiisin natin. Tapos magpahinga tayo dito sa may waiting shed. Tubig muna, tubig. Dito kami tumigil dati ni Franz. Yung high school classmate ko na nagbabike na din. Follow nyo siya sa kanyang TikTok at Facebook. Okay, tara na ulit dahil malayo pa tayo. Reduce speed dahil slow down, accident prone area. So kaya rin tayo nagpahinga doon kasi meron na ditong lusong. Ito lang yung recovery ng climb na to. At maikli lang yun dahil sasalubungin ka agad ng matinding siko na ahon. Kailangan mo maging super saiyan na naman. O diba, maikli lang. Tapos nun, na naman, penitensya. Nahulog. Tabi nga tayo, baka gulungan tayo dito Wala na sa tono. Paano natin nakakyatin to ngayon? Wala na tayong buwelo.
Malas natin ngayon ah. Dito pa talaga nawala sa tono eh. Ano ba to? Ang layo ni. So I think naayos ko na. Hindi naman siya natatanggal. Turo ni Marlo, huwag mong babaliktarin yung bike mo pag ginagawa mo. Sabi daw yun sa bike school na pinag-aralan niya sa Oregon. Pero bago yun, sige ulitin natin tong ahon na to. Baka sabihin nyo, dinadaya ako kayo. Bababa ulit tayo doon, hunin natin to. Para makita nyo kung gaano kahirap nang walang cut. Dumi ng bike ko. Okay, ulitin natin, round 2. Ito pa lang, grani na. Bale, ito yung area na may pinakamatarik paakyat ng Tala. Kasi nga tarik niya yung mga nasa Mount Samat. Para siyang yung mga siko ng Teresa. Yun nga lang ito, mas mahaba. Oh, di ba mataas pa. Alam niyo paano mapapadali yung buhay niyo dito. Magsuot kayo ng cleats. Hindi kasi ako naka-cleats eh. Ayan, ganyan siya, non-stop na ahon. Magbabago-bago lang yung gradient. Isa to dun sa maukunat. Maunat pa sa akin. Hindi bumibili ng pagkain pero bumibili ng mga pyesa ng bike. Kain kaya tayo sa taas. Lomi. Maraming lumihan dito eh. Slow down, school zone. Parang walang pasok. Pag kumanan ka dito, nandito na yung mga hotel, resort, ganyan, cafe, tayo ng kabayo, House of Bayo. Kung mapapansin nyo, ang dami ng cafe dito kasi parang tourist area na to eh. Malapit ka na doon sa summit. So yung mga tao, nagbukas na rin ng mga cafe dito, mga lumihan. Doon sa taas, mas marami pa. Yun oh, Nanay Doris Chocolate Baterol. Lomi, Batangas. Ano, kakain ba tayo? Hindi. Wala rin pala akong pera. Wala rin signal dito. Patay. Malapit na tayo doon sa usual na pinagtitigilan ng mga tao. Pero doon sa view deck, medyo malayo pa. Tsaka matarik na doon. Tingnan naman yung matarik. Tingnan yung pader. Ito, papakita ko sa inyo yung dagat. Kita na siya from this side eh. Punan natin sa iPhone. Yun o. Dagat na yan na may bundok. Doon sa mas mataas na side, kita naman yung Arayat. Yun pala meaning ng NWOW. Ngayon ko lang nalaman. NWOW means New Ways of World. Yung NMAX, ano meaning? Usually kasi kapag umakit yung mga nagbabike, hanggang dun lang sila sa may Vista Tala. Yun na yung tip. Pwedeng kain lang sila dun sa may lumihan and then bababa na. Pero dahil nag-adventure tayo, papakita ko sa inyo yung view deck. So sabi nila, pagka lumampas ka daw sa gate na yan, kailangan mo na magbayad ng entrance fee. Pero nung huling nagpunta ako dito, nakabike lang ako, hindi naman ako pinara, hindi naman ako siningil. 50 pesos daw yung entrance. Tingnan natin kung makakalusot tayo ngayon. Pag nakatagos, edi maganda. Yun din ang sound trip ni Manang. Dito may bayad daw dyan. Pero lampasan na lang natin, magtanga-tangahan tayo. Morning, sir. Morning. Sir, may entrance po. May bayad? Kahit nakabike lang. First time niyo, sir? Pangalawa na. Pero nung last time di ako nagbayad eh. Bukas naman yung view deck no. Opo, sir. Wala na akong pera. Ito na lang.
Ano gagawin? Pipirmahan? Paperma po. Ang bilis na rin mag-bike ni sir. Hindi, galing lang ako dun eh. Sa Orani. Thank you. Thank you po. Thank you po. Wala, di nakatagasisa. Maraming tao last time eh. Busy sila magbayad. Sabado yun. Ngayon ako lang yung dumadaan. Huli. Bayad 50. Buti di tayo kumain ng lomi. Kasi di tayo makakabayad. Wala ring signal dito. Baka naudlot pa yung content natin. Yan o. Kakahingal mag-vlog. So, ito. Dire-diretso na lang. Walang tigil. Walang recovery. Hanggang umabot ka doon sa may gravel na segment. Tapos yun na yun. Sana pagdating natin doon tayo lang yung tao. Para di nakakahiya mag-vlog. Pakita natin yung kondisyon ng mga pavilion nila. Ano yung view. Oh, diba? Walang katao-tao. Tayo lang nandito. Puro punot halaman at kalikasan. Break muna. Yun na kaya. I need water. Buti na lang nagdadala tayo ng tubig na may yelo. Layo pa eh. Mga 1 kilometer pa. Tara. Layo pa to eh. Pero pag bumababa ka, ang bilis lang. Wala pang 5 minutes nandun ka na ulit sa may Vista Tala. So by this point, pagod na kayo. Siguro legal naman na magtahi ng kalsada. Wala naman kayong kasabay. Tayo lang tao dito. Pero bakit ba mas madaling umahon kapag tinatahi mo yung kalsada? Sarili ko lang tong findings. Hindi ko alam kung ito yung tunay na dahilan. Pero 'di ba, pag inaahon mo siya pa sideways, hindi mo natatanggap yung buong gradient ng kalsada. Tapos meron kang momentum dahil may konting hulog eh. Ayun oh. So yung hulog na yun yung gagamitin mong momentum para makaakyat na sa susunod. Unlike pag dinerecho mo, salo mo yung mismong angle ng kalsada eh. Mas mabagal ka, oo. Pero mas madali, 'di ba? Tama ba yung findings ko or mas may scientific explanation yan? Comment nyo naman oh. Layo pa. Kung nakikita nyo, ano na yan, Mount Arayat. Taas na nyo yung parang smog, hindi nabot doon sa tuktok. Ingat pala kayo dito dahil yung babagsakan nyo bangin. Oh, taas oh. Ito na, malapit na tayo. Konti na lang, mauubos na tong kalsada. Magiging trail. Pag naging trail, malapit na tayo sa view deck. Ito na mga Zur. Ubos na kalsada. It's gravel time. Hindi naman siya loose. Parang packed pa nga siya eh. Hindi naman madudulas dito. Ewan ko lang pag umulan. Ang kikinis ng mga bato eh. Tapos may kisilang to. Yun na yun. Pag diniretso mo to, yan na yung view deck. Hindi pa pala. Mali na naman ako. Yan na. Malapit na. Konti na lang. Finally. May mga gumagawa oh. Construction ba yan? Nakakarating din ang itik. Tingnan niyo yung view. Kaya sabi ko maganda magdala ng telephoto dito kasi kitang kita mo na yung Morong side. Yan na yung West Philippine Sea. Tapos maganda na yung mga dagat dyan. Tapos feeling ko may white sand na dun eh. Kailan kaya tayo makakarating dyan ng nakabike. Dapat may kasama ka pag pupunta ka dyan eh. Kasi
Nakaurat pag wala kang kasama. Tapos dito, ayun na pag diniretso mo yan, parang meron pang trail area. Hindi ko lang alam kung saan papunta. Pero alam ko kasi itong area na to, ito na yung Mount Native. Punta nga tayo dun. Masaya kaya gawin, magdala ka ng mga camping gear. Tapos after mo umahon dito, saka ka mag-trail, multisport. Pero yun kapal pa, masukal pa. Hindi na ako pupunta dyan, baka mawala yung bike ko. Pag diniretso mo pa dun, makikita mo na si Predator. Kita mo na yung Zambales dito. Zambales na yan, di ba? Ingat ha, baka malaglag yung mga cellphone nyo dito. Tapos may magandang dagat dito. Parang cove. Check nga natin kung saan nakatutok yan mamaya. So kung titignan natin siya sa Google Maps, ayan tayo, di ba? Pag tinumbok mo yan dire-diretso, kung saan tayo nakatutok. Dito ka mapupunta sa Ray Sam Sweetwater Beach Resort. At Blue Turtle Cove. Doon gusto pumunta ni Lawrence last time, kaya lang sobrang layo na, hindi na namin kaya. Pagod na kami. Anda! Hindi, kaya mo yan. May tanong ako, anong halaman tong mga to? Ayan nakikita ko lang to nung sa subdivision pa kami nakatira, tas wala pang masyadong bumibili nung lote. Yung lalaruan namin dati yan kasi para siyang balahibo ng pusa. Parang buntot ng pusa actually. Ano ba yung mga yan? Sino yung mga plantita dyan? Paki-identify kung anong halaman to. Pati to, yung mga may pink na ganyan, bulaklak ng yan, diba? Makahiya. Itong white na to, ano to? Ito ba yung pag binato mo sa t-shirt, dumidikit? Pag gusto mo pagtripan yung kaibigan mo habang naglalakad kayo. Yan, warak-warak no. Nilulumot na guys. Dito kaya napupunta yung binabayad kong 50. Pero ito parang may ginagawa naman sila dun. So ayun yung mga makikita dito sa Tala View Deck. Merong mga pavilion at merong mataas na parang view deck. Pero bukod doon, makikita mo rin yung magandang view ng West Philippine Sea, yung Morong side. Pero kung magtatagal ka dito, wala naman nang masyadong magagawa. Mainip ka rin kaagad. Lalo na kung nakamotor ka, nakasasakyan ka, ang dali-dali lang bumaba. Pero pag nakabike ka, nanamnamin mo muna yung pinagod mo tsaka yung 50 pesos na binayad mo. Medyo nakaka-tempt na tumambay dito, mag-camping, ganyan. Pero alam ko hindi naman pwede. Siguro maganda, pwedeng gawin. Ilock nyo yung mga bike nyo dito. Magpaalam kayo. Tapos mag-trail kayo, mag-hiking kayo. Punta kayo dun, Pero feeling ko dapat may training ka na para sa ganun. Hindi na siya part nung cycling lang. Wala, ang pinaka-payoff lang nung pag-akyat mo dito, yung magandang view nga. Pero bukod dun, siguro yung bragging rights na rin sa Strava. So ang ginawa ko, minount ko yung camera dito sa may drop bar para makita nyo kung ano itsura ng full lusong hanggang sa highway. Kaya tara, let's go. Uwi na tayo. So dadaan-daanin lang natin tong gravel na to dahil di tayo magaling. Baka sumemplang tayo dito. Ang ganda ng view. Sakit lang sa paa. Sa hita actually. Parang kailangan mo siya gamitin yung hita mo na tawag dun, suspension. Para hindi mo ramdam yung tagtag. Ang nakakakit yung mga sedan dito na sasakyan. Sobrang mabato na, kumakapit pa rin ba? Kaya na, papasok na tayo sa madilim na area.
At ganun-ganun lang, ubos na ang gravel segment. Ito na. Dahan-dahan lang, baka may makasalubong tayong sasakyan. Tingnan nyo, kanina diba ang tagal-tagal natin dito. Tagal natin umahon, tumigil pa nga ako dito eh. O, andito na agad tayo. Pababa na agad. Buti may nagki-clearing dito nung Sabado. Nililinis nila yung sulok-sulok ng kalsada. Kasi puro ano na eh, puro damo. May mga nagtatabas ng mga ligaw na damo. Ayun o, kita nyo yung sides ng kalsada mas maitim. Yan yung part na may lumot, tapos nandyan yung mga halaman din. So kung ano yung puting kalsadang nakikita nyo, hanggang dun lang yung nadadaanan talaga ng mga sasakyan. Pero buti yun nga, nilinis nila, salamat. May kinapupuntahan naman pala yung 50 ko. At ubos ang brake pad. At ano, nandito na agad tayo sa may malapit sa Vista Tala. Ito na yun eh. Maikli lang siya talaga. Mahirap lang ahunin dahil syempre pagod ka na galing din sa inahon mo galing sa baba. Tapos may ganito pang segment na walang katao-tao. Medyo nakakakaba rin eh. Saka ingat kayo dito pag umuulan, baka mamaya sobrang malumot pala. Sirain natin yung gulong ni Father Bud. Salamat. Kamay ko. Kakain sana tayo sa area na to, kaya lang nagbayad tayo 50 eh. Ito na lang sa bahay, luto na lang tayo. Ang kinaganda rin dito, ayan o, pwede mo unahan yung mga motor. Mabagay yung mga yan sa downhill eh. Ikaw tong ulol, magmamadali kang parang ganito. Sarap eh.
So ito yung mga pinagpaguran natin kanina. Matatapos ng wala pang 15 minutes siguro or less. Ang masakit lang dito sa kamay, yung pagpiga mo ng preno kahit na naka-hydraulic ka. Tapos bago kayo lumusong, check nyo muna kung ano, mahigpit ba yung mga tornilyo ng bike nyo. Baka mamaya may bumigay, mahirap na. Check nyo rin kung mahigpit yung tornilyo ng mga utak ninyo. Ito na, malapit na tayo doon sa siko na Matarik. Ito na yun. Pag naka-pixie kayo, pag nakita niyo yung signage na yan, bumaba na kayo. Unless kaya nyong babayin yan. Naunahan natin itong nakamotor. Pero yan, dapat daan-dahan lang. Aso. Ito may konting ahon dahil andito yung recovery kanina. Konti lang naman. Whew. Diretsoy na lang natin. Gusto ko makauwi na maaga eh. Wala na rin naman akong pinapatunayan. Nakit ko na yung bundok. Diretso na lang, no? Ito. Huwag na tayo kumanan dun.
Pag kasi doon tayo duman sa may kaliwa, sa Sibul, sa Hermosa pa tayo lulusot. Wag na, dito na lang, tumbukin na natin to. Gugutom na rin ako eh. Diba, pag abot dito, hindi na ganun ka tarik, banayad na lang kahit pag lumulusong ka. Yung kanina lang talaga, pagtapos ng siko, tinipid na nila sa simento. Bahala ka na umakyat, basta yan yung daan. Pero dito, tingnan nyo, mabagal na lang tayo. Tapos dito, ingat kayo kasi meron ng humps. Dahil meron ng school. Wait, na-hatching ako. Ah. Ayan, may dalawang humps. Kaya huwag kayo magpapabulusok dito. Slow down. Tatlo pala, tatlo. Grabe no, kanina nandito lang tayo eh. Ngayon, pababa na lang, walang ka-effort. Dapat nagmotor na lang talaga tayo, hindi na bike content eh. Kalokohan tong bike na to eh.
Naalala ko nung inakyat ko yung fixie ko doon hanggang sa may Vista Tala. Siguro mga 3 beses din ako nagtulak. Tapos pagka-abot mo dito sa part na to, medyo madali nang babain. Hindi ka na praning kasi alam mo na tingnan mo yung bagal ko na nga. Hindi gaya kanina talagang bulusok ka pag nahulog ka. Dito maganda pa yung gradient. Kaya nyo pa yan. Ako nga kaya ko eh. Kahit nga pedalan mo, ayan, nagpe-pedal ako. Baka dahil makunat din yung gulong ko. 2.15. At may kumakalansing na sa aking bike. O kaya yun. Alam ko nanonood si Sam eh. Sam. Punta tayo dito, balik tayo, dalhin mo yung drone mo. Paliparin natin hanggang doon sa may Blue Turtle Cove. Sama natin to si Lawrence. Shoutout kay Sam tsaka kay Lawrence na kung may bebe time na lang. Punta tayo doon, balik tayo, dalhin yung drone. Malapit na tayo sa baba, umiinit na. Iba na yung feeling ng hangin. Medyo parang di na natural. May slight init, parang ano yung gilid ng bus compared do sa nasa may puno area tayo kanina. Ibang iba, malaki yung difference. Dito feeling mo napaka-humid na. Kahit na ano ngayon, January. May pedal na ako. Parang patag na lang. Natatanaw ko na yung Roman Superhighway. Make sure na promeno kayo dahil intersection yan. Baka banggayin kayo ng mga 10-wheeler. Ay hindi pa pala. Wala pa. Na-excite ako, wala pa pala. Kanto pa lang.
Ayun na, tanaw na ang highway. Ito na, for sure. At may aso. At ayun na nga, we're down. Ayan o, Orani. At dyan muna natin tatapusin tong video. Salamat sa panonood. Salamat at sumama kayo sa aking pagdurusa papunta sa Tala View Deck. Dito yan sa may Orani, Bataan. So, kita-kita ulit hanggang sa susunod na video. I-edit ko pa to. Dapat ngayon, Monday ngayon eh. Ngayon ko sana i-re-release to. Kaya lang, wala na akong time. Mabagal ako mag-edit eh. Wala rin akong pera pambayad ng editor. Kaya pakalat nyo tong video na to para maraming kita sa monetization. At kakat ko na dahil magpapainom pa ako ng gamot sa mga posa. Bye bye.